Prof, question. Do you think that AI technology can help in restoring people's confidence when it comes to accountability in our government? AI, like any tool, can be double-edged. It is double-edged. It can help, but it can also uh, make the problem worse. Actually, ngayon nga, we're seeing a lot of mga fake news generated by AI, mga deep fakes. But AI can also be helped for good. So it can help with accountability. So sa data science lang yan. So, So ikaw din ba nag-analyze nung may nagsasabong video? ay, hindi na. Pero deepfake yon. Yung mga deepfake, hindi ko na pinapanood yung mga yon. I mean, may mga ibang nag-analyze niyan. I'm more focused doon sa data. If we can have transparency ng data, kunyari ilalabas yung DPWH data, we can analyze that. With you using AI, makakatulong yun. So how can you now battle fake news? Ever since naman throughout history, mahirap labanan ng fake news eh. So propaganda, fake news, andyan yan eh. And dumadami yung means for generating fake news and propaganda. So ang best way is for people to conduct their own research. Yun yung laging sinasabi ko. Or someone may gagawa ng paggawa ng research. Malaki ang budget pagdating sa mga research and confidential fund. Is there data involved in that or they can use that to anything? Kung pondo pinag-uusapan, kaya nga mayroong intelligence fund na tinatawag, di ba? Gagamit nila yan. Ang problema, ginagamit nga nila for their own interest, hindi sa bayan. So is misinformation, disinformation against the law? Eh, di ba ang daming misinformation nga? Alam mo, sa totoo lang, ang dami kong akala mo totoo. Pero ako, hanggat di ko nakikita sa mainstream media, hindi na ako naniniwala. Palagi, ang presumption ako, fake yan. Ang gagawin ko, i-google ko muna sa kung ano, yung mga credible na news outlets. Pag hindi lumabas yan, wala. Fake yan. May pag-asa pa bang may balik ang tiwala sa gobyerno? Kung gagawin niya yung mungkahi ko, magtitiwala. Biro mo. Kasi ang perception ng Kongreso talagang wala ka ng pag-asa na ibalik mo yung pagtitiwala sa Kongreso. Ang mga tao ngayon, hindi sila maniniwala. Ibabalik naman daw yung yung nanakaw nila eh. Basta Naku! manahimik na lang daw lahat. At ano sabi, nabasa ko, we'll return everything, but at the same time, we'll just put an end to this and all the projects that we have on that particular thing will return. Hindi mangyayari yun. Eh yun nga si Saldi ko, hindi nila mapauwi. Simple-simple lang pauwi yun. How? Cancelin mo yung passport. Sabi ng DFA, paano cancel? Wala namang court order. Court order lang. O di magdemanda. Dali-dali magdemanda eh. Pag may probable cause, may warrant of arrest, pwede ka na mag-file ng motion to cancel. Ba't nila ginagawa? 2-3 buwan na yan. May transparency naman, di ba? Oh. Meron Talagang namang ayaw. data. Ayaw lang. Ayaw. Ayaw talaga. Ako may question na kay attorneys. Possible ba dito, attorney, kung hindi gumagalaw yung government, na yung people mag-file ng class action lawsuit against individuals sa government? Possible ba yun? Hindi na gagawin ng tao yun. Ang gagawin nila, people power 1, 2, and 3. So, you mentioned people power, no? Naalala ko tuloy ang aking partner, si Ricky Rip, nabati ko siya. And also sa ngalan ng ating attorney, Fred Bison, magandang umaga na sa kaman. People power. Yeah. Talaga bang merong symbol, senyales, or any hint that there will be a people power by this year? Alam mo, sabi ko nga sa programa ko kanina, Mr. President, huwag nyo nang tanungin kung paano ko nalaman. Pero meron kayong kaibigan na nagpayo sa inyo. Gumawa ka na ng dapat mong gawin bilang presidente. Baka sa December, wala ka na dyan. Ganon Baka sa December, wala na. Ibig sabihin, they know na matindi. Nasa boiling point na ang tao. Puputok na eh. Alam mo yung November 30, delikado kayo dyan. Ha? Kasi yung November 30, November kasi 13. November 30, nag-initiate niya mga dilaw. Sasamahan niya ng mga DDS, sasamahan niya ng mga kaliwa, sasamahan ng mga religious. Maniwala ka, malaki. Oo, sasakit. Kasi issue lang naman ang issue nila eh. Corruption eh. Kaya pwede sila magsama-sama. Pareho din nung panahon ng People Power 1. Wala namang ano dun eh. Sama-sama lahat yun eh. Kasi nga isa lang issue. Si Marcos Sr. noon. Kaya, ganun din si ERAP.
Sama-sama yan. Ganun din ang mangyayari. Statistics show na karamihan sa mga voters natin now are shifting to the generation of the millennials, no? At saka Gen Zs. Kasi working generation na lang, mga ex na katulad namin, pa-retire na. Diba? Pati rin ako. So, itong Gen Z based on data, do they have a strong conviction in making changes in the government? Katulad ng nakita natin sa ibang bansa na dahil sa kanila, sila nagpataob ng gobyerno. Is there any data saying that now? Actually, I think so. And may mga iba-ibang perspectives. May nagsabi na wala naman daw youth vote. Actually, isa sa mga gumagawa ng surveys. I kind of disagree. Firstly, in 2028, may mga 3 new batches of mga Gen Zs na papasok. And yung mga generation natin, unfortunately, nababawa. Millennial pa ako. Okay. Pero kumukonti yung mga yung mga Gen X, yung mga boomers, kumukonti na. Dumadami na. So I think by 2028, siguro millennials and Gen Zs will comprise, ngayon nga, more than 60% na of the vote. So by then, mga 70%. Traditionally, ang problem sa Gen Zs and millennials is hindi sila bumoboto. Because Ayun, hindi bumoboto. Ilang statistics sa data ang hindi bumoboto ngayon? Yung as a whole, nasa mga I think 80% yung bumoboto, 70 to 80% of the of voters. And nakita natin noong 2025, tumaas yung yung voter turnout. Yes. So I think this bodes well for the youth vote. Ibig sabihin, mas engaged na sila. Unlike before, hindi masyadong engaged. And I think because of social media, because itong mga balita, hindi yung mga fake news. Ito kasi personally ito this comes from people's friends or relatives na nagsasabi ganito, maabot sa mga OFW na mga kababayan natin. So everybody's aware of this, and I think that will translate to more turnout sa youth votes natin. And that could be mga 70% that can win elections kung ganyan karaming Gen Z and millennials. Right. Attorney, going back to you, no? I think we're noticing a change in the cabinets as well, no? Yung mga mas bata, mas more outspoken na ngayon. Tapos sila, hindi mo sila pwedeng utuin na. At marunong sila magbilang. Kasi may isang part doon na sinabi, Magbilang ng pera? ibabalik naman daw, kung mababalik lang kahit na ilang porsyento, mababalik daw yung 26 billion. Diba? Hindi maibabalik yun unless na mag-declare ka ng revolutionary gobyerno. Hindi mo maniwala kayo, hindi maibabalik. Sabi nga nung bata na to, bakit 26 billion lang? Daan-daang bilyon na ninakaw. Trillion na nga. Trillion na nga, di ba? So, may pag-asa ba itong ating new generation sa tingin mo in terms of changing the public trust of the government? Ang ibig mong sabihin, Ah, kasi ngayon sila nga nangunguna dahil mga edukado Alam mo, ever since sinasabi ko, kaya tayo ganito ngayon sa bansa. Dahil yung mga elektorado natin, walang formal na edukasyon, majority sa kanila. Itong mga taong ito, they're vulnerable to intimidation, influensya, pakiusap, takutan. Kaya ang mga nahahalal natin, mga sabi nila, puro mga idiots, clowns, and all that stuff, corrupt. Pero pag mga edukado yan, kaya tayong tatlo, mga edukado tayo, I'm sure hindi kayo boboto dun sa mga clowns na yan. Di ba? Hahanapin natin yung kapantay natin, may pinag-aralan o mas magaling sa atin. Hindi yung mga yan. Hindi tayo mabobola. Hindi rin tayo mabibili. Hindi rin tayo matatakot nila. Kaya yan ang pag-asa. Kaya itong Gen Z, ang pag-asa natin, sila yung mga nag-aaral Baka yung mga hindi nakapag-aral, mamamatay na, hindi na makakaboto, mapapalitan nitong mga ito. Kaya may pag-asa. may pag-asa. Prof, question lang. Pagdating sa mga agencies and institutions, anong pwede nilang gawin when it comes to communication data para maging effective na umabot din naman sa public? Kasi dissemination is also important as accuracy. Tama ba? So, paano pwede nyo gawin na yung mga ahensya na to na makuha yung tamang information? Well, firstly, yung transparency yung mahalaga. Alam ko nga na-mention naging trending for a while yung blockchain. Si Baguio Mayor Magalong,
he's an advocate for blockchain technology. Kasi pag blockchain, andun yung transparency. Kasi like sa mga Bitcoin, kung may mga nag-invest sa Bitcoin or cryptocurrency, naka-ledger na yung buong transaction. So hindi na mabubura yun. So that's the key for blockchain. Pero hindi lang naman blockchain yung solution dyan. Yun nga, yung transparency. Yung pag-keep ng digital assets na hindi lang paper assets. Yung nasunog na DPWH, sana walang nasunog doon. Wala, anong impact nun when it comes to your data collection? Na nasunog na yung ebidensya daw. Well, sabi ni Sec Vince na meron naman daw backups na digital copies. Pero we're just taking his word for it right now, or we're taking the word of the agencies. Pero pag ganyan, yung sunog na yun, whatever they say right now, it's also adding to the erosion of the public trust. Kasi people will think on their own. And yung obvious is, bakit nasunog itong DPWH at this time? Bakit nga ba, attorney? Di para mawala yung ebidensya. At na walang ebidensya, ano mangyari? O, di wala na. Tapos na. Paano kung yung humahanap daw ng ebidensya, kasama pa lahat doon sa hinapan namin ebidensya? Kaya nga may sunog eh. May pag-asa pa nga ba ang ating public trust na tumaas? Trust. Pag ginawa yung ginagawa sinasabi mo. Pag ginawa ni Presidente yun, kasi ang tao, hindi naniniwala na may mangyayari kung hindi mo. Gusto nila makita namin makulong yan si Saldico, si Martin. Hindi naman mangyayari yun eh. Sino pwedeng umaksyon para may mangyari dyan talaga? Yung revolutionary government, 3 lang ang pwedeng gumawa niya. Ang presidente ng bansa, ang military. Nangyari na ba ang revolutionary government? 2 beses na, ano ka ba? Marcos, ginawa niya Marcos. niya, parang martial law. Revolutionary government yun. Inabolish sa Kongreso, pati Constitution. Cory, ganun din. Si Digong lang na ilang beses ko na may formal memo ko, hindi pumayag. But going back, presidente pwede mag-declare. Military pwede mag-declare. Pag hindi pa, yun yung people power, yun ang pwede mag-declare. Okay. May balang konti. Total, nasa side ka naman ng ating side ni President Duterte. Let me correct you there. I am Side of with the the side of the truth. Not necessarily. Alala mo? Okay, palagi ako Wala mo. So ngayon question, Oh, ano nga ba totoo sa nakikita namin? saan? Enlighten us Saan? sa tunay na sitwasyon ng kaso ni President Duterte. Hindi, ang latest kasi, di ba yung interim release, dininay. Sabi ko nga sa article ko sa Manila Times, puro nonsensical naman ang mga arguments nila for denying. Ang sabi nila, number 1, dapat ang defense, they were not able to prove na si Presidente Duterte raw fit for trial. Teka muna, sabi ko, mali yata. Bakit naman ang defense magpuprove? The former president is under a controlled environment. You control that. When you say na may access sa medical, kayo yun eh. Kayo ang dapat na gumawa ng kaparaanan para ma-examine nyo yung akusado na haharap ng paglilitis. Kasi kung may diferensya yan, edi you deprive him of the right to defend himself intelligently. Kaya hindi ba yan ang nirereklamo ng abogado niya na may cognitive decline? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, the lawyer is relying on the principal client to know about the facts para alam niya pagdepensa. Pero kung ang kliyente mo, tatanungin mo na hindi matandaan dahil may cognitive decline, paano mo ipagtatanggol yan? Kaya sabi ko, dapat kayong gumawa ng kaparaanan. Mabuti naman at meron na nga silang order ngayon. Pangalawa, sabi nila, itong mga anak, kini-question ng jurisdiction namin. Ay, ano naman kung why are you depriving the children of questioning your May impact jurisdiction? ba yun sa sakaling question nila? Dapat talaga, kasi nga, unang-una, abogado si Presidente Duterte, abogado yung BP. Siyempre, alam nila yung batas nila. Bakit nila kini-question? Sabi nila, ang tingin daw nila kay Presidente, fit for trial. Without even examining him, sabi ko, all you have to do is look at the videos of the former president nung bago siya makulong. May sakit yung mama, hindi nga makatayo, hindi mga kalakad ng gusto, kailangan pa may alalay na 2 security. At saka alam mo ba, kung hindi nyo po alam, 24 hours ang kanyang nurse. 3 nurse nagpapalit-palit yan, araw-araw.
Kasi nga may diferensya na. Makakauwi pa ba dito ang ating President Duterte? Kung papauwi ng gobyerno, kasi ang gobyerno lang naman pwede magpauwi sa kanya. Wala namang iba eh. Kung may mensahe ka ngayon sa ating mga public listening to us right now, anong pwede nila maging role o may tulong in terms of achieving transparency, accurate in your data collection? Well, napag-usapan na natin kanina yung about transparency, how valuable it is. And I think we acknowledge naman, tinanong mo kanina, do we get accurate data from the government? I mean, I think for any government, whatever country it is, pag tinitingnan ko, US, generally, may biases pa rin naman yung pag-release ng data ng government. I mean, I think we have to acknowledge that any government wala namang fully transparent eh. Pero what we want sana is some level of transparency lang. But when you hold back data, di ba? Holding back data, may conditions yun eh. Bakit mo dapat i-hold back? Will it create chaos, Right. national security, alarm? National security is Diba? one issue. But how do you gauge that? Well, that's very subjective eh. Pero karapatan ng taong bayan malaman. Yeah, then that's the decision of the government. Kung ano yung sa tingin nilang what the public deserves na data and Pero there are people who work on sa security, on this data, may mga access sila. So even if it's not publicly available, then in that way, nagdedepend tayo dito sa mga tao na to who have access to this data, to the real data, to make the right decision regarding the country. So, on the side of the truth, the side of accurate data, ano naman po pwede niyong sabihin sa ating mga viewers right now all around the world in terms of trust in government? Lalo na sa atin panahon ngayon dito sa atin. Alam po ninyo, sa ating saligang batas, gaya na sinabi ko kanina, ang trabaho ng gobyerno, pangalagaan mo ang sambayanan na lumikha sa iyo. Bigyan mo siya ng proteksyon. Pag hindi mo nagawa yan, talaga may problema ka. Yung taong bayan na lumikha ng gobyerno yan, sisirain yan, papalitan yan ng panibago. Kaya kung hindi mo susundin yung mga nakaupo ngayon, yung kanilang panata, yung kanilang oath, talagang papalitan sila. Whether they like it or not, it will come to them. Yes. Yeah, just to add to that, and tama yung sinasabi natin sa discussion, we're at a point in history na yung mga tao, yun nga, medyo puno na sila sa corruption eh. So they're fed up, di ba? I mean, do sa Marcos Senior Administration, tinolerate nila for 20 years. And then at some point, umabot na sa point na hindi na kaya. You know, yung Filipino people in general, hindi tayo kasing, aggressive like, sa ibang bansa, sa Indonesia, sa Nepal, di ba? They're very aggressive sila pag ayaw nilang ginagawa ng government. Tayo, we're more of pacifist tayo. But meron din tayong point na hindi na pwedeng i-cross. So we're now at a tipping point, shall we say. Ako na-excite po ako dahil may mga gustong itanong sila sa inyo na tungkol sa ating issue ngayon. Go ahead.